Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao for today, guys. Heto na naman tayo, guys, about sa Kim Pao for today. Alam nyo, guys, ang daming nagtatanong kung bakit sumausaw si Kim Chiu. Sa politiko or sa politika ba? Sa mga nangyayari kasi sa ngayon, guys, is marami pong nagko-comment o nagbibigay ng sarili nilang opinion sa mga pamamaraan ng pagsabi or sa mga sinasabi yung nasa loob ba nila, guys. It's been normal naman kasi yan sa ating bilang isang tao na mag-comment. Pero wag sana natin bigyan ng kahulugan ang ating sariling idea or mga idea ng mga ibang tao dahil pag yan ay binigyan mo kasi ng kahulugan, iba na yung patutunguhan. Gaya dito, guys, ang daming nagagalit kay Kim Chiu dahil sumausaw daw siya sa politika. Nag-comment kasi siya sa nangyayari sa ngayon, which is may mga iba naman na iba yung pagka-interpret, may mga iba naman na positive yung magka-intindi. May mga iba naman na negatibo yung pagka-intindi, kaya halos lahat ay yung kanilang mga sinasabi ay hindi natin naaktuan or kumbaga is hindi natin pwedeng sayawan. Kaya ngayon, guys, ay yung mga negative po na comment sa idea ni Kim Chiu ay talagang binatikos po siya ng mga madlang Pilipino. Dahil bakit daw kailangan niyang sumausaw pa sa politika, ang ganda-ganda na daw yung kanyang career. It means, guys, sa mga lagay na ganyan, ay ang mga netizen po ay ayaw nang sumausaw ang Kim Pao sa politika dahil nga po nakakasira yan sa karir. Marami naman nagsasabi na tama at marami naman nagsasabi na hindi. Kasi nga, ang politika kasi sa ngayon ay may init. Tapos, biglang sumausaw pa ang Kim Pao. Siyempre nakakadismaya sa mga ibang fans sila yung kapag sumausaw ka kasi sa isang politika. Kaya ngayon, guys, pinipilit na ina-explain ni Kim Chiu yung kanilang sides, pero sa mga tao naman na open-minded na kagaya natin, inaiintindihan natin siya. Diba? Kanina, guys, napanood po natin yung parang nag-concert sila Paolo Avellino. Hindi naman concert yung kasi, pero ang tingin ng mga karamihan is nag-enjoy lang sila na nag-hosting. Ayun po, sabay kasi yun na paglalunch sila sa lahat ng kanilang mga aktibidades at nag-guest din sila at higit sa lahat po ay pakiramdam kasi nila is parang sa kanila yung stage ang daming nasiyahan sa kanila, guys, na nakakita sa sobrang paghalik ni Paolo Avellino sa pisngi ni Kim Chiu. Spotted yan, guys, ha? Hindi natin may deny yung kanilang nararamdaman sa ngayon dahil lahat naman tayo ay gustong magkaroon ng peaceful mind ng Kim Pao. Of course naman sa atin lahat dito, guys, ay aminado naman tayo sa mga nangyayari na kung saan ay proud na proud tayo sa kaganapan ng Kim Pao. Ngayon, guys, ayon dito sa ating legit na sources, si Janine po ay may pakutsaba kay Kim Chiu patungkol dun sa comment niya sa about sa politika na kung saan ay ginagamit daw ni Kim Chiu yung pagkukomment sa politika para sa gano'n at mag-viral ulit sila. Parang ayaw daw ni Kim Chiu na umalis yung viral effect sa kanila ni Paolo Avellino. Para sa gano'n ay sila lang daw yung itatangkilik na mga madlang Pilipino o yung mga audience nila bilang isang tambalan. Siguro, guys, hindi naman siguro sa ganon yung way ni gusto ni Janine. Pero yung reflection kasi sa mga fans ng Kim Pao ay parang masyadong bitter si Janine sa ganon na bagay. And of course, si Eko naman, guys, wala pa namang comment sa ganon na sequel ni Janine kasi ang sabi nga ni Eko, ayaw niyang sumausaw sa lahat ng bagay ni Sulang Eko, ayaw manatiling okay na mga bagay-bagay na yun, which is tama naman. Kasi nga, tayo dito, mas pabor tayo sa mga tinatawag na silent. Diba? Halos lahat naman tayo dito, guys, ay gusto talaga yung maging silent ang bagay. Hindi yung gawin natin na kung ano-ano pa.
Sobrang hirap sa pakiramdam na bumabalik yung past mo pero yung present mo ay hindi nila nakikita yun. Yun yung pananaw ni Paolo Avellino kay Janine guys na yung sinayang niya yung pagkakataon na maayos sana silang dalawa. Pero it's just only a cryptic post yun ni Paolo guys. Hindi naman tinaretsang ipapataman yun sa Janine. Kasi alam naman natin na ang showbiz kasi is there's something roller coaster yan eh. Roller coaster kako kasi there is always a shine or rainbow after the rain. Ganon naman kasi nangyayari every time we talk about showbiz eh. Huwag kang maging balat sibuyas. Normal lang na mabash ka at normal lang na hindi ka mababash. Ganon talaga pag sikat ka, kakibat talaga yan na mga bashers. Alam naman din natin sa ating sarili na hindi ka naman sisikat kung wala ang bashers eh, di ba? Of course. Kahit sino naman guys, walang sisikat. Kung walang bashers, ibig sabihin hindi ka kilala ng tao. Kaya dito guys, nababas ang dalawa kasi sobrang sikat sila at yung mga umaarangkada naman na love team ay hindi talaga nila maabot yung kasikatan ng Kim Pao. Kaya doto depensa sila sa makaganapan na hindi pa natin alam kung ano yung sitwasyon na mayroon doon. Oh hi! Yan dito na naman tayo guys. Sabi ng mga karamihan dito guys, hindi daw sila naniniwala sa skill ni Kimi dahil nga pumapasok daw siya sa politika. May balak ba si Kim Chiu na pumasok sa politika? Yan po yung tanong na maparamihan sa atin na hindi pa natin ito nasasagot kasi hindi pa naman natin ito natatanong sa mga kasama natin sa showbiz. Pero sa aking lagay guys ay wala naman akong nararamdaman na balak ni Kim Chiu ang pumasok sa politika dahil ano naman ang gagawin niya sa politika sa showbiz pa lang sumasakit na yung kanyang ulo, diba? Isip-isip din tayo pag may time ba kasi syempre, porke nag-comment ka na sa isang politics ay iyon na pakiramdam ng mga iba. Sumama ka na sa linya ng politics which is hindi naman wala namang katotohanan yung mga ganun na bagay. Of course, tao lang naman si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. At saka si Paolo guys ay spotted talaga, caught with action talaga na nakita sa stage na hinalikan niya si Kim Chiu sa lips at saka sa piece niyo. Wow, Pao, ikaw na. Ayan yung mga komento na mga karamihan dito at sobrang tuwa dahil napapabilib na sila ni Paolo Avellino. You know, napapabilib na siya dahil nga po guys sa mga dinami-dami na mga eksena ni Paolo Avellino paminsan-minsan sa kanyang magalawan ba ay maraming mga netizen ang nagtatanong kung bakit nagagawa ni Paolo Avellino yung genom na style. Haba! Open na tayo sa mga mata natin at yan po ay very public na yung ginagawa ni Paolo Avellino. Of course, ang mami ni Paolo Avellino guys is very proud kay Kim Chiu at saka si Paolo kasi kahit gaano daw katoksik yung kanilang schedule guys ay yung mga pabor ni mami ni Paolo Avellino ay napapabigyan po nilang dalawa. Imagine guys isang text lang ng mami ni Paolo kay Kim Chiu at saka si Pao ay talagang pag may mga oras sila, isang text lang yan guys, nandun na sila sa Baguio. Siyempre bilang isang nanay naman ay kailangan mo naman kumustahin ng iyong mga anak kahit malayo ka man sa kanila. Kahit hindi mo man sila nakikita, kinakamusta pa rin yan kanyang mga anak. Gaya nitong si Paolo Avellino na to, na alas nakikita naman natin na sobra siyang busy, ay nandiyan pa rin yung kanyang mami. Yan dito natin makikita guys na wala tayong masabi sa mami ni Paolo Avellino dahil hindi naman natin sukat nagkalain na ganito kasi ganito siya na nanay, sobrang mapagmahal sa mga. Haba! We're so very glad dahil sa mga magulang natin nararanasan mo yung tunay na kaligayahan. Yan nga po yung sabi nila, pag ikaw ay senior citizen na, ay dapat ang mga paranas na himamagandang bagay.
Shout out po tayo sa mga senior citizen dyan na nakikinig sa atin. Welcome po sa ating mga vlog. Kayo po yung priority ko dahil kayo din po yung pinakamalakas na audience ko dito. Paki-share and like naman po yung ating YouTube channel na kung saan ay Peanuts Vlog po. Kayo din po yung aking mga audience na pinakamamahal ko kasi kayo lang din po yung nanonood sa akin at higit sa lahat ay very online po kayo sa lahat ng bagay. Okay guys, gusto ko lamang po ipahagi yung pagmamahal ng isang anak sa isang nanay na kung saan ay sobrang mahal ni Paolo Avellino ang kanyang nanay. Pinaparamdam niya talaga na wala siya sa mundo kung wala ang kanyang nanay. At yan po ay kitang-kita naman natin na napaka-mamas boy ni Paolo Avellino sa kanyang mother. At ang sabi nga ng mga karamihan ay napapabilid sila sa ugali nila Paulo at saka sa Kim Chiu dahil kahit gaano kahirap yung ilang oras. Pag text na text ang nanay ni Paulo ay andyan na talaga sila at yan po ay wala na tayong masasabi dyan kundi pinaparanas talaga ni Paolo Avellino ang pagmamahal niya bilang isang anak sa isang ina at proud din ako na magsabi na solid Kim Pao po tayo sa lahat ng bagay. Oh hi! Ito na naman tayo guys, another topic for today again. Ito guys si Vice Ganda po ay may pasimpleng patama sa comment po kasi ni Kim Chiu Pero mga kaibigan mga to guys, hindi naman yung patama talaga nakakasakit sa paningin or sa tenga. Pero it's just only for joke time pa. Kasi syempre, pag ikaw kasi yan, isang host ay makikita mo dun ko ano talaga yung klase ng pag-host meron ka. Kilala naman natin si Vice Ganda na she's very joker and at the same time is mahal siya ng mga audience niya. Kaya ito guys, sabi dito, ano ba naman yan pati sa politika nag-comment ka? Sobrang busy mo na nga at ginawa mo pang busy, magiging busy ang mga buzzers mo sa'yo. Oh hi! Iyan yung mga nakakatawa na narinig ko kay Vice Ganda na pasimpleng joke pero may tama. Iyan yung pinaka-effective na joke ni Vice Ganda kasi nga, syempre tama naman kung tuusin natin kasi sobrang busy na nga lang niya tapos ginawa pa niyang busy yung kanyang mga buzzers. Kaya sobrang daming nagmamahal talaga kay Kim Chiu guys kasi very concerned sila sa kanyang mga ginagawa. At sa tingin ko naman guys is hindi naman masyadong proud or hindi naman masyadong bashing yung mga ganon kay Vice Ganda kasi kilala naman natin siya, diba? And at the same time, sinundan naman ito ni Jong Hilario guys. Kaya nga, sabi naman ito, Tonma si Kim Chiu sumausaw pa. Ang dami na nga problema, nagdagdag pa. Haba-habahan si Kim Chiu po yung naging fiesta sa showtime ng isang araw. Pero syempre, kasama nila showbiz ay kailangan din natin nilang intindihin at just a part of their job na sabi nga nila. Mahirap din makipagsapalaran kung yung sabay mo is sobrang lakas ng impact sa public, diba? Iyan nga din yung mga punto ni Vice Ganda kay Kim Chiu guys na nahihirapan yung mga ibang love team na pumasok sa show dahil na sobrang lakas ng Kim Pao. At sabi nga nila, medyo daig pa daw nila yung Katniel noon. At iyan po yung nakakainis or naiinis yung mga ibang fans ng Katniel noon dahil hanggang ngayon naman dahil mas nabubuhay daw ang Kim Pao sa ngayon compared sa Katniel. Ang dami, alam nyo guys, ang daming pakulo ngayon na sa mga showbiz guys. Halos hindi mo maintindihan kung saan galing yung kanilang kutsaba sa isa't isa. Halos hindi mo sila ma-attach or hindi mo sila maintindihan sa kanilang mga dalawan. Believe it or not guys, ang dami talagang nagsasabi na pinapaboran lang daw ang Kim Pao dahil nga dun sa mga sistema nila sa showbiz na yung napapabilid nila yung mga tao. Pero pagdating daw sa mga reality talk ay dun daw sila mahina. Sa akin guys, hindi naman mahina ang term dun kundi isa lang talaga sila na yung mga tao na
Hindi naman nila pinapaasa yung tao, kundi talagang sinasabi nila by their action. Yun yung katotohanan dyan. Guys, at huwag naman natin gawing katatawanan yung mga ganon na bagay. At alam pong inip na tayo. Hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.